Sa liblib na barangay Malinis, napapalibutan ng luntiang kabundukan at makakapal na punong kahoy, may isang malinaw na batis na kinatatakutan at iginagalang ng mga taga roon. Hindi dahil sa lalim nito, kundi dahil sa matandang paniniwala na may isang mahiwagang isda na naninirahan sa pinakapusod ng batis. Sinasabing hindi ito karaniwang nilalang. Ito ay tagapagbantay ng kalikasan at nagbibigay ng pambihirang biyaya sa sinumang may malinis na puso. Marami na ang nagtangkang hulihin ang isdang iyon. Ang iba ay nagdala ng mamahaling lambat, matutulis na sibat, at malalaking pain. Ngunit wala ni isa man ang nagtagumpay. Ang ilan ay umuwing luhaan, ang iba na may tuluyang hindi na nakita. Dahil dito, lalong tumindi ang paniniwala ng mga tao na may kapangyarihang hindi maipaliwanag ang mahiwagang isda. Sa gilid ng barangay ay nakatira si Mateo, isang 24 na taong gulang na binata. Isa siyang masipag na magsasaka at paminsan-minsang nangingisda upang madagdagan ang kanilang pagkain. Matagal nang yumao ang kanyang ama, kaya't siya ang nagsisilbing haligi ng kanilang tahanan kasama ang kanyang inang si Aling Rosa. Bagaman salat sa yaman, hindi kailanman nawala ang kabutihan ni Mateo. Kilala siya sa pagtulong sa matatanda, pag-aalaga sa mga hayop, at paggalang sa kalikasan. Hindi siya pumuputol ng puno kung hindi kinakailangan at hindi rin siya nangingisda ng sobra upang may maiwan pa para sa susunod na araw. Isang umaga, habang papunta siya sa bukid, napansin niyang tila kakaiba ang kilos ng batis. Mas malinaw ang tubig nito kaysa karaniwan. Kumikislap ang ibabaw nito na para bang may mga mumunting bituin na sumasalamin kahit maliwanag ang sikat ng araw. Napahinto siya at marahang lumapit. Biglang may isang malaking isda ang lumundag mula sa tubig. Hindi ito karaniwang isda. Ang buong katawan nito ay kumikislap na tila yari sa pilak at ginto. Ang mga mata nito ay bughaw na tila kristal at bawat galaw nito ay lumilikha ng maliliit na alon na kumikislap sa liwanag. Hindi makapaniwala si Mateo sa kanyang nasaksihan. Ngunit bago pa siya makalapit, mabilis na sumisid ang isda at naglaho sa kailaliman ng batis. Buong maghapon ay hindi na naalis sa isip ni Mateo ang nakita. Nang ikwento niya ito sa kanyang ina, agad siyang pinigilan. "Anak," mahinang sabi ni Aling Rosa, "kung ang nakita mo ay ang mahiwagang isda, huwag mo itong hahabulin. Hindi lahat ng kayamanan ay para angkinin ng tao." Tumango si Mateo bilang paggalang sa kanyang ina, ngunit sa kanyang puso ay nabuo ang matinding pagnanais na malaman ang lihim ng mahiwagang nilalang. Lumipas ang ilang araw. Muling nagtungo si Mateo sa batis, hindi upang manghuli ng isda, kundi upang magmasid lamang. Naupo siya sa isang malaking bato habang pinakikinggan ang banayad na agos ng tubig. Makalipas ang ilang sandali, may narinig siyang mahinang tinig. "Salamat sa hindi mo paglapastangan sa aking tahanan." Napalingon siya sa paligid, ngunit wala siyang nakitang tao. Muling narinig ang tinig.
narito ako. Unti-unting umangat mula sa tubig ang mahiwagang isda. Hindi gumagalaw ang bibig nito, ngunit malinaw na naririnig ni Mateo ang bawat salitang sinasabi nito. Nanlaki ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya tumakbo. Sa halip ay marahan siyang yumuko bilang paggalang. Ngumiti ang mahiwagang isda. Bihira ang taong marunong gumalang, karamihan ay kasakiman ang dala. Tahimik na nakinig si Mateo. Ako ang tagapagbantay ng batis na ito sa loob ng maraming siglo. Sinusubok ko ang puso ng bawat taong lumalapit sa aking tahanan. Hindi ko po kayo sasaktan, sagot ni Mateo. Nais ko lamang malaman kung bakit kayo tinatawag na mahiwaga. Bahagyang lumangoy ang isda sa mababaw na bahagi ng batis. Dahil ang tunay na himala ay hindi ginto, hindi kayamanan, at hindi kapangyarihan. Ang tunay na himala ay ang pusong marunong magmahal ng walang hinihinging kapalit. Natahimik si Mateo. Biglang nagliwanag ang buong batis. Mula sa ilalim ng tubig ay umusbong ang isang maliit na batong kumikinang na tila kristal. Lumapit ka. Dahan-dahang lumapit ang binata. Huwag kang matakot. Pagdampi ng kanyang kamay sa batong kumikinang, nakaramdam siya ng kakaibang init na mabilis na kumalat sa kanyang buong katawan. Kasabay nito ay tila nakita niya ang mga pangyayaring matagal nang nakalimutan ng panahon. Ang batis noong napakalinis pa, ang mga sinaunang tagapag-alaga ng kagubatan, at ang mga taong namuhay ng may paggalang sa kalikasan. Pagmulat niyang muli ay bumalik sa dati ang paligid. Tahimik na ang batis. Wala na ang mahiwagang isda. Ngunit sa kanyang palad ay may naiwan na isang maliit na makinang nakaliskis na kumikislap sa sinag ng araw. Hindi niya alam na iyon ang simula ng isang paglalakbay na magbabago hindi lamang sa kanyang buhay, kundi sa kapalaran ng buong Barangay Malinis. Hindi mapakali si Mateo matapos ang nangyari sa batis. Ilang ulit niyang tiningnan ang maliit na kaliskis na naiwan sa kanyang palad. Hindi ito kumukupas o nawawala ang kinang kahit lumipas ang maghapon. Sa halip, lalo pa itong nagliliwanag tuwing sumasapit ang dapit hapon. Maingat niya itong itinago sa isang maliit na supot na yari sa tela. Hindi niya sinabi kahit kanino ang tungkol sa mahiwagang kaliskis, sapagkat naaalala niya ang babala ng kanyang ina na huwag basta magtiwala sa sinuman pagdating sa mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng tao. Kinabukasan, maaga siyang nagtungo sa bukid. Halos matuyo na ang taniman ng palay dahil ilang linggo nang hindi umuulan. Maraming magsasaka ang nag-aalala na baka wala silang anihin sa taong iyon. Habang naglilinis ng damo, biglang uminit ang supot na nasa kanyang bulsa. Inilabas niya ang kaliskis at napansin niyang kumikislap ito ng mas maliwanag kaysa dati. Makalipas ang ilang sandali, unti-unting nagtipon ang maiitim na ulap sa kalangitan. Maya-maya'y bumuhos ang banayad na ulan. Hindi ito malakas na bagyo, kundi sapat lamang upang madilig ang mga palayan at maibsan ang matinding tagtuyot. Nagpalakpakan ang mga magsasaka. Ang ilan ay lumuhod
at nagpasalamat sa may kapal. Walang sino man ang nakaaalam na sa mismong sandaling iyon ay hawak ni Mateo ang mahiwagang kaliskis. Lumipas ang mga araw at unti-unting sumigla ang kanilang bukirin. Mas luntian ang mga pananim kaysa sa mga nakaraang taon. Hindi nagtagal ay kumalat ang balita na tila pinagpapala ang lupang sinasaka ni Mateo. Maraming nagtaka kung bakit laging maganda ang kanyang ani kahit kapareho lamang ng iba ang kanyang paraan ng pagtatanim. Isa sa mga nakarinig nito ay si Don Vicente, ang pinakamayamang tao sa Karatig Bayan. Kilala siya sa pagiging sakim at handang gawin ang lahat upang madagdagan ang kanyang kayamanan. Tinawag niya ang kanyang katiwalang si Bruno. Alamin mo kung ano ang lihim ng binatang iyon, malamig niyang utos. Susundin ko po. Mula noon ay palihim ng sinusundan ni Bruno si Mateo sa bawat pagpunta nito sa bukid at maging sa batis. Samantala, isang gabi ay muling nagtungo si Mateo sa mahiwagang batis. Tahimik ang paligid. Ang tanging maririnig ay ang mahinang agos ng tubig at huni ng mga kuliglig. Maya-maya ay lumitaw muli ang mahiwagang isda. Taglay mo pa rin ang kaliskis, wika nito. Opo, iniingatan ko po ito. Ang kaliskis na iyan ay hindi simpleng alaala, isa itong pagsubok. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Habang nasa iyo ang kaliskis, lalapit sa iyo ang biyaya. Ngunit kasabay nito ay lalapit din ang kasakiman ng tao. Natahimik si Mateo. Darating ang panahon na pipili ka kung gagamitin mo ang biyayang ito para lamang sa sarili o para sa kapakanan ng marami. Bakit ako ang napili ninyo? Dahil nakita ko ang kabutihan ng iyong puso. Ngunit tandaan mo, kahit ang pinakamabuting tao ay maaaring matukso. Pagkasabi nito ay muling lumubog ang mahiwagang isda. Hindi napansin ni Mateo na may isang pares ng matang nagmamasid mula sa likod ng makapal na kawayan. Si Bruno. Nasaksihan niya ang paglitaw ng mahiwagang isda. Bagamat hindi niya narinig ang kanilang pag-uusap, sapat na ang kanyang nakita upang maniwala siyang may malaking lihim na itinatago si Mateo. Kinabukasan, agad siyang bumalik sa mansyon ni Don Vicente. Don, totoo ang balita, sabi niya. Ano ang nakita mo? May kakaibang isda sa batis. Naniniwala akong iyon ang dahilan kung bakit sinuswerte si Mateo. Ngumiti si Don Vicente. Kung totoo ang sinabi ni Bruno, hindi siya titigil hanggat hindi niya nahuhuli ang mahiwagang isda at nagiging kanya ang kapangyarihang taglay nito. Hindi niya alam na ang kanyang kasakiman ang magsisimula ng isang panganib na susubok hindi lamang kay Mateo kundi sa buong barangay Malinis. Lumipas ang ilang araw matapos malaman ni Don Vicente ang tungkol sa mahiwagang isda. Hindi na siya mapalagay. Araw at gabi ay iisa lamang ang laman ng kanyang isip, ang mahuli ang nilalang na sinasabing nagbibigay ng swerte at kasaganaan. Para sa kanya, ang kapangyarihan ay dapat mapasakamay ng pinakamayaman. Isang gabi, ipinatawag niya ang kanyang mga tauhan sa malaking bulwagan ng kanyang mansyon.
Tahimik na nakatayo sina Bruno at 5 pang matatapang na lalaki habang nakatingin sa kanilang amo. May isang batis sa Barangay Malinis, panimula ni Don Vicente. Nakatira roon ang isang pambihirang isda. Gusto ko itong mahuli, buhay man o patay. Nagkatinginan ang mga tauhan. Ngunit Don, maingat na sabi ni Bruno, maraming kwento ang nagsasabing may sumpa ang sino mang magtatangkang hulihin ang isdang iyon. Bahagyang ngumiti si Don Vicente. Ang sumpa ay para lamang sa mga mahihina ang loob. Ang taong may pera ay nakakahanap ng paraan. Walang nagawa ang mga tauhan kundi sumunod. Samantala, walang kaalam-alam si Mateo sa binabalak ng mayamang lalaki. Patuloy siyang nagtatrabaho sa bukid at tumutulong sa mga kapitbahay na nahihirapan sa kanilang mga pananim. Hindi niya ipinagdadamot ang kanyang ani. Kapag may pamilyang walang makain, agad siyang nagbibigay ng bigas at gulay. Lalong humanga sa kanya ang mga taga-barangay. Ngunit habang lumalawak ang kanyang kabutihan, lalo ring lumalaki ang inggit ng ilan. Isang dapit hapon, muling nagtungo si Mateo sa batis. Pagdating niya ay napansin niyang tila malungkot ang paligid. Ang dating malinaw na tubig ay bahagyang naging maulap. Lumitaw ang mahiwagang isda. Nararamdaman ko ang kasakiman na papalapit, malungkot nitong wika. Narito po ba ang panganib? Tanong ni Mateo. May mga taong darating upang sirain ang batis. Nais ko po kayong tulungan. Hindi ako ang dapat mong isipin. Ang batis ang tunay na nasa panganib. Kapag nasira ito, mawawala ang buhay ng maraming halaman, hayop at tao. Nabahala si Mateo. Ano po ang maaari kong gawin? Manatili kang tapat sa kabutihan. Huwag kang gagamit ng dahas kung maaari pang manaig ang katotohanan. Tumango ang binata. Kinagabihan habang natutulog ang buong barangay, palihim na dumating sina Don Vicente at ang kanyang mga tauhan. May dala silang malalaking lambat, matitibay na lubid at mga sulo. Tahimik nilang pinalibutan ang batis. Kapag lumitaw ang isda, sabay-sabay nating hulihin. Utos ni Don Vicente. Maya-maya ay nagsimulang kumislap ang tubig. Biglang umihip ang malamig na hangin. Ang mga puno sa paligid ay tila sumasabay sa agos ng hangin kahit walang bagyo. Unti-unting lumitaw ang mahiwagang isda. Nang ihagis ng mga tauhan ang kanilang mga lambat, biglang umikot ang tubig sa gitna ng batis. Isang napakalakas na agos ang bumuo ng paikot na alon na agad nagpunit sa mga lambat. Natumba ang mga tauhan at napaatras si Don Vicente. Hindi pa man sila nakababawi ay kumulog ang kalangitan at nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Mateo. Don Vicente, itigil ninyo ito, sigaw niya. Ngunit sa halip na makinig, galit na sumigaw ang mayaman. Ikaw ang may kasalanan nito. Itinatago mo ang kayamanang dapat ay mapasakamay ko. Tahimik na tumayo si Mateo sa gilid ng batis. Hindi kayamanan ang binabantayan ng isdang ito. Ang pinoprotektahan nito ay ang kalikasan.
Ngunit hindi naniwala si Don Vicente. Sa kanyang galit, kumuha siya ng sibat at buong lakas na inihagis ito patungo sa mahiwagang isda. Napasinghap si Mateo. Sa isang iglap, kumislap ang maliit na kaliskis na nasa kanyang bulsa. Kasabay nito ay isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa buong batis. Napatigil ang lahat at sa liwanag na iyon, isang sinaunang lihim ang unti-unting nagsimulang magpakita. Isang lihim na magbabago sa pagkakakilala ng lahat sa mahiwagang isda. Nang maglaho ang nakakasilaw na liwanag, tila tumigil ang oras sa paligid ng batis. Ang malakas na ulan ay biglang humina at ang hangin ay naging banayad. Nakatingin ang lahat sa gitna ng batis, kung saan unti-unting umangat ang mahiwagang isda. Ngunit hindi na ito tulad ng dati. Sa ibabaw ng tubig ay lumitaw ang isang matandang lalaki na nakasuot ng puting kasuotan. Mahaba ang kanyang buhok at balbas na kasinputi ng ulap, at sa kanyang noo ay may kumikislap na hugis ng kaliskis. Sa kanyang tabi ay payapang lumalangoy ang mahiwagang isda. Namangha ang lahat. Ako ang unang tagapagbantay ng batis na ito, malalim niyang wika. Ang isdang inyong nakikita ay hindi ordinaryong nilalang. Siya ang tagapag-ingat na biyayang ipinagkaloob sa kalikasang ito. Hindi makapagsalita si Don Vicente. Sa loob ng maraming siglo, patuloy ng matanda, ang batis na ito ang nagbigay ng malinis na tubig, masaganang ani at buhay sa inyong barangay. Ngunit kapag nanaig ang kasakiman, unti-unting nawawala ang biyayang ito. Napayuko ang ilan sa mga tauhan ni Don Vicente. Tanging si Don Vicente lamang ang nanatiling matigas ang kalooban. Hindi ako naniniwala sa inyong mga kwento, sigaw niya. Kung tunay na makapangyarihan ang isdang iyan, dapat ay mapasakin ang kapangyarihan nito. Muli niyang sinunggaban ang kanyang sibat at sinubukang ihagis ito. Ngunit bago pa man niya maibato ang sandata, bigla itong naging bato sa kanyang mga kamay. Nagulat ang lahat, kasabay nito ang lahat ng lambat, lubid at mga kagamitan nilang panghuli ay unti-unting naging tuyong dahon at inanod ng agos ng batis. Lumuhod ang mga tauhan ni Don Vicente. Maawa po kayo, pagsusumamo nila. Hindi namin alam na ganito ang mangyayari. Tahimik na tumingin ang matandang tagapagbantay kay Mateo. Ikaw ang pinili ng mahiwagang isda dahil nakita nito ang iyong kabutihan. Ngunit tandaan mo, ang pagiging tagapag-ingat ng biyaya ay hindi karangalan lamang. Isa itong mabigat na pananagutan. Tumango si Mateo. Nangangako po akong iingatan ang batis at hindi ko gagamitin ang anumang biyayang aking matatanggap para sa pansariling kapakinabangan. Ngumiti ang matanda. Ang pangakong iyan ang unang hakbang upang maging tunay na tagapagbantay. Biglang lumiwanag ang maliit na kaliskis na nasa bulsa ni Mateo. Lumipad ito mula sa kanyang kamay at marahang dumikit sa isang malaking bato sa gitna ng batis. Sa isang iglap, bumukal mula rito ang napakalinaw na tubig
na higit pang nagpalakas sa agos ng batis. Nagsimulang magsigawan sa tuwa ang mga tao nang makita nilang muling luminaw ang tubig at bumalik ang dating sigla ng paligid. Ngunit habang abala ang lahat, tahimik na umalis si Don Vicente. Hindi pa rin nawawala ang kasakiman sa kanyang puso. Habang naglalakad pa uwi sa kanyang mansyon, mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamao. Kung hindi ko makukuha ang mahiwagang isda sa pamamagitan ng lakas, bulong niya, gagamit ako ng ibang paraan. Sa kanyang isip ay nabuo ang isang mas mapanganib na plano. Isang balak na hindi lamang maglalagay sa mahiwagang isda sa panganib, kundi sa buong barangay Malinis. Ilang araw ang lumipas matapos mabigo si Don Vicente na mahuli ang mahiwagang isda. Sa panlabas ay tila tahimik siyang bumalik sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Ngunit sa kanyang puso ay lalong lumalim ang galit at pagnanais na mapasakamay ang kapangyarihang nagmumula sa mahiwagang batis. Hindi niya matanggap na isang simpleng magsasaka lamang ang pinagkatiwalaan ng biyayang hindi niya mabili sa pamamagitan ng salapi. Isang hating gabi, lihim siyang umalis sa kanyang mansyon at nagtungo sa isang masukal na bahagi ng kagubatan. Doon nakatayo ang isang lumang kubo na matagal nang iniiwasan ng mga taga-barangay. Ayon sa matatanda, may nakatira roong isang ermitanyong bihasa sa sinaunang mahika. Kumatok si Don Vicente sa lumang pinto. Mabagal itong bumukas. Lumabas ang isang matandang lalaki na balot ng maitim na kasuotan. Matalim ang kanyang mga mata at tila alam na niya ang sadya ng mayamang bisita. "Ano ang hinahanap mo?" tanong ng matanda. "Kapangyarihan," walang pag-aalinlangang sagot ni Don Vicente. "Hindi libre ang kapangyarihan. Handa akong magbayad," umiling ang matanda. "May mga bagay na hindi nasusukat sa ginto." Tahimik na naglabas si Don Vicente ng isang malaking supot ng salapi at inilapag ito sa mesa. Hindi man ito pinansin ng matanda, nakita niyang hindi uurong ang mayaman hanggat hindi natutupad ang kanyang nais. "May isang paraan," wika ng matanda. "Ngunit kapag tinahak mo ito, wala nang balikan." "Handa ako. Bibigyan kita ng isang pulang bato. Kapag itinapon mo ito sa batis, manghihina ang mahiwagang isda at mawawala ang pananggalang nito." Iniabot niya ang isang batong kulay pula na tila may kakaibang ningning. "Huwag mong kalilimutan," dagdag ng matanda, "anumang pinsalang idudulot mo sa batis ay babalik din sa iyo." Hindi pinakinggan ni Don Vicente ang babala. Kinuha niya ang bato at dali-daling umalis. Samantala, sa kabilang panig ng barangay, abala si Mateo sa pagtulong sa mga magsasakang naapektuhan ng nakaraang tagtuyot. Ibinahagi niya ang bahagi ng kanyang ani sa mga pamilyang halos wala nang makain. Mas lalo siyang minahal at iginalang ng mga tao. Nang gabing iyon, muli siyang nagtungo sa batis. Tahimik ang paligid. Ngunit napansin niyang tila mahina ang liwanag ng mahiwagang kaliskis na kanyang iniingatan. Ilang sandali pa ay lumitaw ang mahiwagang isda. Ngunit ngayon ay tila mabagal itong lumangoy.
May masamang balak na papalapit, mahinang sabi nito. Nararamdaman ko rin po na may kakaibang nangyayari. May taong naghahanap ng kapangyarihang hindi niya nauunawaan. Ano po ang maaari kong gawin? Manatili kang matatag. Darating ang oras na ikaw lamang ang makapagliligtas sa batis. Bago pa makapagtanong si Mateo, unti-unting naglaho ang mahiwagang isda sa ilalim ng tubig. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, palihim na bumalik si Don Vicente sa batis. Tiniyak niyang walang nakakakita. Mahigpit niyang hinawakan ang pulang bato. Sa wakas, bulong niya, mapapasakin na ang kapangyarihan. Dahan-dahan niyang inihagis ang bato sa gitna ng malinaw na tubig. Sa pagdampi nito sa batis, biglang kumulimlim ang kalangitan. Unti-unting nagbago ang kulay ng tubig. Ang dating malinaw na agos ay naging mapusyaw na pula. Kasabay nito ay narinig ni Mateo na nasa kanyang tahanan ang mahinang pagtibok ng mahiwagang kaliskis na tila humihingi ng saklolo. Agad siyang napabangon. Hindi pa niya alam na nagsimula na ang pinakamabigat na pagsubok sa kanyang pagiging tagapagbantay ng mahiwagang batis. Madaling araw pa lamang ay nagtungo si Mateo sa mahiwagang batis. Habang papalapit siya, napansin niyang wala na ang dating malamig at malinaw na agos ng tubig. Ang mga halamang tumutubo sa pampang ay nagsisimula ng malanta at ang mga ibong dating masayang umaawit ay tila naglaho. Nang marating niya ang batis, bumigat ang kanyang dibdib. Ang tubig na dating kristal ang linaw ay naging mapula at maulap. Maraming maliliit na isda ang lumulutang sa ibabaw ng tubig, habang ang iba ay pilit na lumalangoy patungo sa mas malinis na bahagi ng agos. Lumuhod si Mateo sa gilid ng batis. Hindi ito dapat mangyari, mahina niyang sambit. Bigla uminit ang mahiwagang kaliskis na nasa kanyang bulsa. Inilabas niya ito at muli itong nagliwanag. Unti-unting lumitaw ang mahiwagang isda, ngunit halata ang panghihina nito. Ang dating makinang nitong kaliskis ay naging maputla at mabagal ang bawat galaw nito. Mateo, mahina nitong wika. Nandito po ako. Ano ang nangyari? May masamang kapangyarihang itinapon sa batis. Unti-unti nitong nilalaso ng tubig. Paano ko kayo matutulungan? May 3 bukal na pinagmumulan ng buhay ng batis. Kapag nalinis ang mga ito, babalik ang lakas ng tubig at mawawala ang lason. Saan ko po sila matatagpuan? Ang una ay nasa ilalim ng matandang balete. Ang ikalawa ay nasa yunggib ng bundok. Ang ikatlo ay nasa talon na hindi pa nararating ng karamihan. Tumango si Mateo. Hahanapin ko ang 3 bukal. Ngumiti ng bahagya ang mahiwagang isda. Mag-ingat ka. Hindi lahat ng makakasalubong mo ay nais kang tulungan. Pagkatapos sabihin iyon, ay muli itong lumubog sa ilalim ng tubig. Hindi na nag-aksaya ng oras si Mateo. Umuwi muna siya upang magpaalam sa kanyang ina. Nang marinig ni Aling Rosa ang kanyang balak, nabahala siya. Anak, mapanganib ang iyong haharapin. Alam ko po, inay.
Ngunit kung wala pong kikilos, mamamatay ang batis at mawawalan ng kabuhayan ang ating barangay. Niyakap siya ng kanyang ina. Kung iyan ang iyong pasya, ipagdarasal kitang makabalik ng ligtas. Matapos maghanda ng pagkain at ilang kagamitan, nagsimula ang paglalakbay ni Mateo. Habang papasok siya sa makapal na kagubatan, napansin niyang tila may sumusunod sa kanya. Hindi niya alam na ipinadala ni Don Vicente si Bruno upang lihim na bantayan ang bawat kilos niya. Nais malaman ng Don kung saan ka pupunta, bulong ni Bruno habang nagtatago sa likod ng mga puno. Makalipas ang ilang oras ng paglalakad, narating ni Mateo ang napakalaking punong balete na sinasabi ng mahiwagang isda. Tahimik ang paligid. Ngunit sa paanan ng puno ay may maliit na bukal na halos natatakpan na ng maitim na putik at mga tuyong dahon. Lumuhod si Mateo at nagsimulang alisin ang putik gamit ang kanyang mga kamay. Habang nililinis niya ang bukal, unti-unting luminaw ang tubig. Biglang kumislap ang mahiwagang kaliskis. Kasabay nito ay bumalik ang sigla ng mga halaman sa paligid at nagsimulang umawit muli ang mga ibon. Nakangiti si Mateo, ngunit mula sa likod ng mga puno, lihim siyang pinagmamasdan ni Bruno. Agad siyang tumakbo pabalik upang ipaalam kay Don Vicente ang natuklasan. Samantala, hindi pa alam ni Mateo na ang nalinis na bukal ay una pa lamang sa 3 bukal na kailangan niyang iligtas. Mas mabibigat na pagsubok ang naghihintay sa kanya sa kailaliman ng bundok at sa nakatagong talon kung saan nakataya hindi lamang ang kapalaran ng mahiwagang isda, kundi ang kinabukasan ng buong barangay Malinis. Matapos malinis ni Mateo ang unang bukal sa ilalim ng matandang balete, bahagyang bumalik ang sigla ng mahiwagang batis. Muling naging luntian ang ilang halaman sa paligid at ang mga ibon ay nagsimulang magbalikan sa kagubatan. Gayunman, alam niyang hindi pa tapos ang kanyang misyon. 2 pang bukal ang kailangang iligtas. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, nagsimula siyang umakyat sa pinakamataas na bahagi ng bundok. Ayon sa sinabi ng mahiwagang isda, ang ikalawang bukal ay nakatago sa loob ng isang sinaunang yungib na bihirang marating ng tao. Habang papalalim ang kanyang paglalakad, lalong nagiging malamig ang hangin. Ang makakapal na puno ay halos hindi na pinapasok ang liwanag ng araw. Tahimik ang kagubatan na para bang may nagmamasid sa bawat hakbang niya. Pagkaraan ng ilang oras, narating niya ang bunganga ng yunggib. Napakalawak nito at natatakpan ng makakapal na baging. Mula sa loob ay umaaling-aungaw ang mahinang lagaslas ng tubig. Huminga ng malalim si Mateo bago dahan-dahang pumasok. Sa kanyang paglalakad sa loob ng yunggib, napansin niyang ang mga dingding ay may mga sinaunang ukit. Nakalarawan ang isang malaking isda na napapalibutan ng mga taong may hawak na mga sisidlan ng malinaw na tubig. Nang masdan niya ang mga ukit, tila nabuhay ang mga ito sa kanyang isipan. Nakita niya ang mga ninunong tagapagbantay ng batis.
Ipinagtatanggol nila ang kalikasan laban sa mga taong sakim sa kayamanan. Naunawaan ni Mateo na ang mahiwagang isda ay hindi lamang tagapagbigay ng biyaya. Ito rin ang tagapag-ingat ng balanse sa kalikasan. Habang patuloy siyang naglalakad, biglang bumukas ang isang malawak na silid sa pinakaloob ng yunggib. Sa gitna nito ay naroon ang ikalawang bukal, ngunit hindi na ito malinaw. Ang tubig ay kulay abo, at ang mga batong nakapaligid dito ay tila natatakpan ng maitim na usok. Lumapit si Mateo at inilabas ang mahiwagang kaliskis. Muling nagliwanag ang kaliskis, at ang liwanag nito ay tumama sa ibabaw ng bukal. Kasabay nito ay nagsimulang matunaw ang maitim na usok. Dahan-dahang luminaw ang tubig hanggang sa muli itong maging kasinlinaw ng kristal. Biglang umaling-aungaw ang isang malalim na tinig sa loob ng yungib. Napapatunayan mong karapat-dapat kang maging tagapagbantay. Kasabay ng tinig ay lumitaw ang matandang tagapagbantay na minsan nang nakita ni Mateo sa batis. "Dalawa na ang nalilinis mong bukal," sabi ng matanda. "Ngunit ang huling pagsubok ang pinakamahirap." "Ano po ang naghihintay sa akin?" tanong ni Mateo. "Ang ikatlong bukal ay nasa likod ng nakatagong talon. Ngunit bago mo iyon marating, haharapin mo ang bunga ng kasakiman ng tao." Pagkasabi nito ay unti-unting naglaho ang matanda. Hindi napansin ni Mateo na sa labas ng yunggib ay naroon si Bruno. Tahimik niyang nakita ang lahat ng nangyari. Mabilis siyang bumalik kay Don Vicente upang isumbong ang natuklasan. Nang marinig ito ni Don Vicente, lalo siyang nagalit. "Kung hindi ko mapipigilan si Mateo ngayon, tuluyan nang mawawala ang pagkakataon kong makuha ang kapangyarihan ng mahiwagang isda." Tinipon niya ang lahat ng kanyang tauhan. "Sa nakatagong talon natin siya haharangin." Samantala, lumabas si Mateo sa yunggib na walang kamalay-malay sa nakaambang panganib. Taglay ang matatag na pananampalataya at hangaring mailigtas ang batis. Nagsimula siyang maglakbay patungo sa huling bukal. Hindi niya alam na sa kanyang pagdating sa nakatagong talon ay naghihintay na ang pinakamapanganib na pagsubok sa kanyang buhay. Mula sa sinaunang yungib ay nagpatuloy si Mateo sa kanyang paglalakbay. Habang papalapit siya sa nakatagong talon, lalong lumalakas ang lagaslas ng tubig. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila nagbibigay sa kanya ng bagong lakas. Ngunit dama rin niya na may mabigat na panganib na naghihintay. Pagkaraan ng ilang oras na paglalakad sa masukal na kagubatan, bumungad sa kanya ang isang napakataas na talon. Ang malinaw na tubig nito ay bumabagsak sa isang malalim na lawa na napapalibutan ng matatayog na bato. Sa likod ng bumabagsak na tubig ay may isang lihim na lagusan. Naalala ni Mateo ang sinabi ng matandang tagapagbantay. Naroon ang huling bukal. Maingat siyang tumawid sa madulas na mga bato hanggang marating ang likod ng talon. Sa loob ng lagusan ay may isang maliit na kuweba na pinagmumulan ng napakalinaw na tubig. Ngunit nanlumo siya sa kanyang nakita. Ang huling bukal ay nababalot ng maitim na usok.
at ang tubig nito ay unti-unting nagiging kulay pula. Bago pa siya makalapit, may narinig siyang malakas na tinig. Hanggang dito na lamang ang iyong paglalakbay. Mabilis na lumabas mula sa likod ng mga bato sina Don Vicente, Bruno at ang kanilang mga tauhan. Mahigpit nilang hinarangan ang daraanan ni Mateo. Ngumiti si Don Vicente. Alam kong dito ka pupunta. Kapag nakuha ko ang kapangyarihan ng bukal, wala nang makapipigil sa akin. Humakbang si Mateo. Don Vicente, hindi pa huli ang lahat. Huwag ninyong sirain ang biyayang para sa buong barangay. Ngunit umiling ang mayaman. Ang kayamanan ay para sa may lakas ng loob na kumuha nito. Iniutos niya sa kanyang mga tauhan na hulihin si Mateo. Sabay-sabay silang sumugod. Sinubukan ni Mateo na umiwas sa kaguluhan. Ayaw niyang may masaktan. Ngunit sa gitna ng kanilang pagtutulakan, nahulog sa lupa ang mahiwagang kaliskis. Pagdampi nito sa batuhan ay bigla itong nagliwanag ng napakalakas. Niyanig ang buong kuweba. Mula sa bukal ay sumiklab ang isang bughaw na liwanag na mabilis na kumalat sa buong talon. Natigilan ang lahat. Unti-unting lumitaw sa ibabaw ng tubig ang mahiwagang isda. Hindi na ito mukhang mahina. Mas maliwanag ang kanyang mga kaliskis at ang bawat galaw nito ay nagpapalinaw sa tubig ng bukal. Kasabay nito ay lumitaw muli ang matandang tagapagbantay. Ang biyaya ng kalikasan ay hindi maaaring angkinin ng taong pinaghaharian ng kasakiman, matatag nitong sinabi. Sa sandaling iyon, ang maitim na usok na bumabalot sa bukal ay unti-unting naglaho. Muling luminaw ang tubig, kasabay nito ay bumalik ang malamig at sariwang hangin sa buong kagubatan. Napaluhod ang mga tauhan ni Don Vicente. Napagtanto nilang mali ang kanilang ginawa. Ngunit si Don Vicente ay nanatiling matigas ang puso. Hindi pa ito tapos, sigaw niya habang mabilis na dinampot ang isang malaking bato at ibinato patungo sa mahiwagang isda. Bago pa tumama ang bato, isang malakas na agos ng tubig ang biglang umangat mula sa bukal. Tinangay nito ang bato at itinulak si Don Vicente palayo sa gilid ng talon. Hindi siya nasaktan, ngunit napagtanto niyang wala siyang laban sa kapangyarihang nagpoprotekta sa batis. Tahimik na lumapit si Mateo. Inaanyayahan pa rin kitang magbago, Don Vicente. Hindi pa huli ang lahat. Hindi sumagot ang mayaman. Nakatahimik lamang siyang nakatingin sa malinaw na tubig, habang ang hiya at pagsisisi ay unti-unting bumabalot sa kanyang puso. Samantala, ganap nang nalinis ang ikatlong bukal. Ngunit sinabi ng matandang tagapagbantay na may isa pang huling pagsubok na kailangang harapin ni Mateo bago tuluyang maibalik ang buong kapangyarihan ng mahiwagang batis. Ang tunay na kapalaran ng barangay ay malalaman sa nalalapit na huling paghaharap. Matapos luminaw ang ikatlong bukal, muling naging masigla ang buong kagubatan. Ang mga halamang nalalanta ay nagsimulang mamukadkad. Ang mga ibon ay nagsibalikan sa kanilang mga pugad.
at ang malamig na hangin ay muling nagdala ng sariwang amoy ng kalikasan. Ngunit hindi pa natatapos ang misyon ni Mateo. Lumapit sa kanya ang matandang tagapagbantay habang tahimik na lumalangoy ang mahiwagang isda sa malinaw na lawa. Mateo, wika ng matanda, nalinis mo ang 3 bukal at napatunayan mo ang iyong katapatan. Ngunit may isa pang pagsubok na higit na mahalaga kaysa lakas at tapang. Ano po iyon? Magalang na tanong ni Mateo. Ang pinakamahirap na labanan ay ang pagpapatawad. Napatingin si Mateo kay Don Vicente na nooy nakaupo sa isang malaking bato. Wala na ang dating yabang sa kanyang mukha. Tahimik lamang siyang nakayuko habang pinagmamasdan ang malinaw na tubig. Lumapit ang matanda sa mayamang lalaki. Don Vicente, nakita mo na ang bunga ng kasakiman. Ano ang iyong pipiliin ngayon? Matagal na hindi nagsalita si Don Vicente. Maya-maya ay tumayo siya at lumapit kay Mateo. Mali ako, mahina niyang sinabi. Nasilaw ako sa kapangyarihan at kayamanan. Hindi ko naisip ang kapakanan ng ibang tao. Tahimik na nakinig si Mateo. Humihingi ako ng tawad sa iyo at sa buong barangay. Nakita ni Mateo ang sinseridad sa kanyang mga mata. Hindi siya nagdalawang isip. Iniabot niya ang kanyang kamay. Tinatanggap ko ang inyong paghingi ng tawad. Mas mahalaga ang pagbabago kaysa paghihiganti. Nagkamayan ang dalawa. Sa mismong sandaling iyon ay muling nagliwanag ang mahiwagang kaliskis. Mula sa gitna ng lawa ay umangat ang mahiwagang isda. Mas maliwanag ito kaysa kailanman. Ang buong katawan nito ay kumikislap na tila binubuo ng libo-libong maliliit na bituin. Unti-unti nitong nilibot ang buong lawa. Kasabay nito ay kumalat ang malinaw na tubig sa bawat sanga ng batis hanggang sa marating ang lahat ng bukirin ng Barangay Malinis. Sa loob lamang ng ilang sandali ay bumalik ang kasaganaan sa buong lugar. Naging luntian ang mga palayan. Namulaklak ang mga punong kahoy. Dumami ang mga isda sa batis. At naging masagana ang ani ng bawat magsasaka. Ngumiti ang matandang tagapagbantay. Ngayon ay ganap nang naibalik ang biyaya ng batis. Pagkatapos niyang magsalita ay unti-unti siyang naglaho sa liwanag. Ang mahiwagang isda ay lumapit kay Mateo sa huling pagkakataon. Hindi ka pinili dahil sa iyong lakas, sabi nito. Pinili ka dahil marunong kang magpatawad, magmahal, at unahin ang kapakanan ng iba. Napayuko si Mateo bilang paggalang. Pangangalagaan ko ang batis habang ako ay nabubuhay. Tumango ang mahiwagang isda. At kapag dumating ang panahon na kailangan ng bagong tagapagbantay, ang batis mismo ang pipili sa taong may pinakamalinis na puso. Muli itong sumisid sa kailaliman ng tubig. Unti-unting nawala ang liwanag. Tahimik na bumalik ang lahat sa kanilang mga tahanan. Ngunit alam nilang hindi pa tuluyang nagtatapos ang kwento. May isang huling lihim na matagal nang itinatago ng mahiwagang batis. Isang lihim na tuluyan lamang mabubunyag sa huling kabanata. Lumipas ang maraming buwan matapos ang mga pangyayaring nagligtas sa mahiwagang batis.
Ang dating tuyong bukirin ng Barangay Malinis ay naging luntian at hitik sa masaganang ani. Ang malinaw na tubig ng Batis ay muling nagsilbing buhay ng buong pamayanan. At ang mga taong minsang nagduda sa kapangyarihan ng kalikasan ay natutong ito'y igalang at pangalagaan. Si Mateo ay nanatiling mapagkumbaba. Hindi niya ipinagmalaki ang kanyang naging papel sa pagliligtas sa Batis. Patuloy siyang nagsasaka, tumutulong sa mga nangangailangan at nangunguna sa pagtatanim ng mga puno sa paligid ng kabundukan upang mapanatiling malinis ang daloy ng tubig. Samantala, si Don Vicente ay tunay na nagbago. Ipinagbili niya ang ilan sa kanyang mga ari-arian upang makapagpatayo ng mga balon, irigasyon at mga tulay na makatutulong sa mga magsasaka. Naglaan din siya ng lupa para sa mga pamilyang walang sariling sinasaka. Unti-unti niyang nabawi ang tiwala ng mga taga-barangay sa pamamagitan ng kanyang mabubuting gawa. Isang umaga, muling nagtungo si Mateo sa Batis. Tahimik niyang pinagmamasdan ang malinaw na agos ng tubig nang mapansin niyang may pamilyar na liwanag na nagmumula sa gitna nito. Muling lumitaw ang mahiwagang isda. Mas payapa ang anyo nito kaysa dati. Mateo, malumanay nitong wika, natupad mo ang iyong tungkulin bilang tagapagbantay. Marami pa po akong kailangang gawin, mapagkumbabang sagot ni Mateo. Ang tunay na tagapagbantay ay hindi kailanman naghahangad ng kapalit, kaya ikaw ay naging karapat-dapat. Unti-unting lumutang mula sa tubig ang isang maliit na sisidlang yari sa bato. Nang buksan ito ni Mateo, nakita niya ang 3 makinang na kaliskis na katulad ng unang ipinagkatiwala sa kanya. Ano po ang ibig sabihin nito? Tanong niya. Ang mga kaliskis na ito ay hindi para sa iyo lamang. Darating ang panahon na may 3 taong mangangailangan ng gabay upang ipagpatuloy ang pangangalaga sa Batis. Ipasa mo ang mga ito sa mga taong may malinis na puso at tapat na hangarin. Maingat na tinanggap ni Mateo ang sisidlan. Ipinapangako ko pong iingatan ang inyong habilin. Ngumiti ang mahiwagang isda. Hanggat may mga taong nagmamahal sa kalikasan, hindi mawawala ang biyaya ng Batis. Pagkasabi nito ay dahan-dahan itong lumubog sa kailaliman ng tubig. Hindi na ito muling nakita ng sinuman. Lumipas ang maraming taon. Nagtanda si Mateo at naging isa sa pinakaginagalang na tao sa buong lalawigan. Hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa kanyang kabutihan, katapatan, at pagmamahal sa kalikasan. Bago dumating ang kanyang katandaan, ipinasa niya ang 3 mahiwagang kaliskis sa 3 kabataang kilala sa kanilang kabutihan at malasakit sa kapwa. Hindi niya sinabi ang buong lihim ng Batis. Isang payo lamang ang kanyang iniwan. Ang kalikasan ay hindi pag-aari ng tao. Tayo ang tagapag-alaga nito. Kapag iningatan natin ito, ibabalik nito ang biyayang higit pa sa ating inaasahan. Mula noon ay naging kaugalian ng mga taga-barangay Malinis ang taunang pagtatanim ng mga puno, paglilinis ng Batis, at pangangalaga sa kagubatan bilang pasasalamat sa mga biyayang kanilang tinatanggap.
Bagaman walang nakakita muli sa mahiwagang isda, marami ang nagsasabing sa mga gabing maliwanag ang buwan, may isang makinang naanyo ang tahimik na lumalangoy sa gitna ng malinaw na batis. Para sa iba, isa lamang itong alamat. Ngunit para sa mga taong may malinis na puso, ito ay paalala na ang tunay na himala ay hindi nasusukat sa kayamanan o kapangyarihan. Ang pinakadakilang biyaya ay ang kabutihang ginagawa para sa kapwa at ang paggalang sa kalikasang ipinagkatiwala sa atin. Wakas.